umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you Lord sa umagang kay ganda. Thank you Lord sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you Lord sa kalakasang taglay. Thank you Lord sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every blessing is a blessing. Morning! Good morning everyone! Where am I? Wala ako. Yan, nandito tayo para sa isa't isa. Good morning everyone! Ayan, it's a Monday morning. Wow, bilis ng panahon talaga. We're on the second week of March. Marching fast. And for all you know, naku, ayun na. Pasko na naman. O diba? Kaya, come on, let's race the day. Kahit mainit, pero may makulimlim kanyan sa labas. So, we really don't understand yung panahon. Kaya, ayan, kalang ingat-ingat ulit na naman sa nakakaramdaman ko, medyo, yan, mayroong konting ubo. Pero hindi maubo, I mean, yung parang, parang may konting phlegm, something like that. Anyway, God is still good. Good morning, Ninang Josie. Yan, good morning, Ninang Cynthia. Yung puro mga ninang pala rito. Baka meron pa ibang ninang dyan. Namamas ko na po. Ayan, okay. At, ito pala.
At yun, kahapon po, it's a wonderful Sunday again. Especially sa church. Wow, meron tayong surprise, surprise speaker, kumbaga. Small but terrific. Ate Jessie Reyes Valeriado, napaka-powerful. Message made in 15 years. Ganda-ganda po ng revelation. So we're so proud of our beloved Jessie for preaching yesterday. So come on, and hope for the eternal. Yan, talagang may pag-asa. Kala ko binubuo niya yung hope. Anyway, pero napaka-powerful po ng ng sinare niya kahapon. In 1 Peter 1, talagang ganda ng kanyang pagdadissect sa 1 Peter 1. So bless sa sharing na yun. At yun, of course, March 9, yan, mga nag-birthday, patingin mo na mga nag-birthday. Of course, di natin makalimutan na Saturday, si Tatay Art, 81 na nung Saturday. Si Mark pala, birthday din pala si Mark Dagsa. Happy birthday, Mark. At sa ating kaibigan, si Digna Pantoha, happy birthday. Yan, si Catherine Joyce Almonte. Angelica Mariano. Anyway, happy birthday. At kahapon nga, the 7. Tatay Art, hindi kasama. Si Lance, yung nag-birthday si Lance. Tatay Art nga, birthday din. Mukhang may piyesta sa atin, ano? Kalumpit day yata, di ba? Para maingay sa labas. At yan ang birthday si Ate Lene Sadilla o si Jocelyn Almasan, happy birthday. Ayan, si Pastor Ruth Dionisio, happy birthday. Si Lene sa dami account. Kahapon, yun nga. So, happy birthday sa mga birthday at nag-anniversary na kasal nila. Yan, may you be blessed. Kita tayo manalangin. Father God, salamat po sa umagang ito. This is the day of the Lord indeed. We will be able to celebrate your goodness more and more as we brace for another week. In Jesus' name, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Pamdilang sa pangalan ni Jesus, and everyone say, Amen and Amen. Ayan, okay. So, Ninang Josie. Ninang Josie, good morning again. Every blessing is a blessing. Okay, so without further ado, let's worship God together with the psalmist. Yeah, talagang din na lang naman tayo sa langit kahapon and the powerful praise and worship celebration. So we will be going back in a day kahapon. Time travel tayo. Let's worship God together again through this song na inawit natin kahapon together with the psalmists. Ng bayan. Amen? Kaya kung alam ninyo na kayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos at tayo ay bayan ng Diyos, pumalakpak po tayo sa Panginoon. Hallelujah! Purihin po natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah! At ito po ang oras para magpasalamat sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang pag-iingat, sa lahat ng ginagawa niya sa ating buhay, sa lahat ng pagpapalang binibigay niya. Amen? Ito po ang panahon para ibalik natin sa Panginoon ang ating pagluwalhati at pagpupuri sa ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. You have been so good to us. Thank
Thank you, Lord. Bawat tindak, bawat palakpak para sa Panginoon. Everyone who longs for truth, needing hope and strength renewed, come and meet the Savior of the world. Everyone who longs inside, desperate for the words of life, come and meet the Savior of your soul. God is with us now. His love rains down. His love rains down. Saved by grace and power. His love rains down. His love rains down. God is with us now. Everyone who longs for truth, needing hope and strength renewed, come and meet the Savior of the world. Everyone who longs inside, desperate for the words of life, come and meet the Savior of your soul. God is with us now. His love rains down. His love rains down. Saved by grace and power. His love rains down. His love rains down. God is with us now. Everyone who lives in Christ, died to self and raised to life, come and praise the Savior of the world. Jesus. Everyone who perseveres, faith will overcome all fears. Come and praise the Savior of your soul. God is with us now. His love rains down. His love rains down. Saved by grace and power. His love rains down. His love rains down. God is with us now. Sing it again. Everyone who lives in Christ, died to self and raised to life, come and praise the Savior of the world. Everyone who perseveres, faith will overcome all fears. Come and praise the Savior of your soul. God is with us now. His love rains down. His love rains down. Saved by grace and power. His love rains down. His love rains down. God is with us now. Nothing can ever separate us. God is with us now. Nothing can take His promise from us. God is with us now. Nothing can take the place of Jesus. God is with us now. No more shame, no more fear.
now. His love reigns now. Saved by grace and power. His love reigns now. His love reigns now. God is with us now. His love reigns down. His love reigns now. Saved by grace and power. His love reigns down. His love reigns now. For God is with us now. I lift my voice, I lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Itingin muna natin yan. Tomorrow natin talaga yan. Okay. So, praise the Lord. God is with us now. So, let it be. Ang Diyos ay nasa atin sa umagang ito. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Oh, thank you, Lord Jesus. Ayan. So, with that, ay pagdadako na sa ating lesson na ating naputol last week. Nalalabit pa rin po sa pagiging holy and set apart. Kahapon nga po tayo po na-inspire ng another message from this topic for the month, holy and set apart. At napaka talagang it's the Lord's ordaining that message, that topic, especially nga ng kumbaga the Lord has placed in our hearts na si Tandesi ang ating isalang sa December, sa March being at tatapat pang Women's Month, at dahil nga si Tessie ay dalaga na, I mean woman na talaga. Yan, makakala niyo po niya pa rin siya, pero hindi po, siya po yung asawa na. Ayan, at ilan taon na ba siya ngayon? Something like that, 28, something like that. So kaya talagang she was able to speak. Tapos nga po yung mensahe niya ay galing pa simula pa sa 15 years ago sa Holy Camp. Yan, nagkataon pa yun ang title, Holy Camp. At yun ang first time niya na magkaroon ng awareness pagiging banal, to really be set apart for God. Ayan, at ito nga yung ating theme for the month, holy and set apart, pursuing holiness in the last days. Yan, di ba? Talagang last days na talaga. Kaya we will never know kung anong mangyayari sa mga darating panahon. Nakita niyo po ba kung magkano ang gasolina? Totoo po ba yung nakita ko? Magkano yung 80 plus, something like that, tama ba? Kaya magkano yung at ang dami ng yun, 90 plus. Totoo po ba ito? Na post 90 plus dito sa diesel, tapos power 99, pag gasoline 97. Wow. So kung ganyan po ang gasolina, nako, expect that there will be a domino effect. So let's brace for impact. Let's brace na talagang maghihanda talaga tayo, because these are indeed the last days. So ang ating response nga ay not to be afraid, but to really live a life that is pleasing before God. Talagang magpakatotoo na tayo sa mga panahong ito. Hello, Sister Lucel Baldos. Wala Kuya Genesis Anoy. Hello. Ayan, hello Pastor Boyet Vinicio. Yan, salamat sa praise and worship na ating enjoy every Sunday, at inuulit natin every weekday through
every gising. So, pursuing holiness in the last days, kaya talagang yan sinimulan na din pa sa buhay niya yung ating pangampanya or something like na talagang to live the life that is worthy before God. Yan, that ito nga yung minsan natin bigay, the way of the blessed man. Ang blessed man nga ay ibig sabihin yung talaga nasa Panginoon. Ito nga po base sa Psalms 1:1-3. Blessed is he who does not walk in step with the wicked, or stand in the way of the sinners, or take the sinners to take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Wow, amen, amen, praise God. Yan, sinbang natin yung last week. Ano ibig sabihin ng pagiging blessed? Ito nga, blessed is the one who does not walk. So, yung lakad ng blessed man, ayan, alam natin na sinabi nga, he does not walk in step with the wicked, nor stand in the way of the sinners, or sit in the company of mockers. So, he does not walk the wrong counsel, he does not stand in sinful ways or wrong identity or loving the world, he does not sit in company of mockers or joining or belonging or partnering with unbelievers, and also kundi siya nakisaya sa masama, siya nag-enjoy naman sa word of God, the wonder of the blessed man, whose delight is in the law of the world. Yan ang sasabi niyang wonderful is the word of God, and who meditates on his law day and night. Yan, pinag-usapan natin tungkol sa word of God, how the word of God is enjoyable. Amen. Hindi po boring ang word of God. It is enjoyable because it's the word of God that gives us refreshing, wise, giving us joy, light to the eyes, enduring, making us endure and making us firm. At ito ay sweet, precious than gold and sweeter than honey. Amen, amen. And there's so much great reward if we do the word of God. Yan, so sabi natin yung delight ng word of God, hindi lang po yung word of God, kundi meditation of the word of God na day and night. Yeah, we will be able to meditate on it so that we can really follow, sabi ng Bible. Yan, amen. So ngayon po tadako tayo sa number 3. Yan, the walk of the blessed man, the wonder of the blessed man, and the wellness of the blessed man. Yan. Ano naman yung bunga nito sa ating buhay? Amen. So kung tayo po hindi lumalakad sa masama, tayo po nag-enjoy sa word of God, ano magiging bunga nito? What will be the effect of the word of God, of living the life that is pleasing to God? Kahapon nga po, ang dami rin natin tungkol diyan sa senior ni Ate Desi. Pero ngayon, sa Psalms 1:3, sabi dito, that person. Yan. So, comment down below, the wellness of the blessed man. Yan. That person is like a tree planted by streams of water. Woo! Praise God. Grabe. Which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Grabe, no? Whatever they do prospers. Wow, thank you, Lord. Grabe. That promise, Lord. We claim this, we receive this right now in Jesus' name, in Jesus' name. Yan, so ang daming blessing ng pagsunod. Kaya ang gandang sinabi ni Desi kapon na huwag niyo isipin na boring ang pagpamuha niya banal. Huwag niyo isipin na parang hindi naman enjoyable, pero it is the most enjoyable life. Yung ikaw ay maging malapit sa Diyos, ikaw ay tunay na talagang maayos ang katayuan mo sa Panginoon. Kaysa naman yung ikaw ay malayo sa Diyos, dahil nga ang tawag nga niyang kahapon, tulad ng kahapon binanggit, it is just yung mga kasalanan ay passing fleeting of pleasures. Sandali lang. Yung kasiyahan na meron niya, sandali lang. Bukas, kinabukasan, meron ka ng hangover, masakit ang ulo mo, masakit ang lahat sa iyo dahil nga hindi ito ayon sa Panginoon. Whereas when we are with God, alam natin yung pleasure na binibigay sa ating puso. Bagamat meron ka mang pain, bagamat meron ka mang pinagdadaanan, pero kapag nasa Panginoon tayo, wow, there's so much strength and comfort, there's so much assurance, there's so much contentment in the presence of God. Amen. Di ba? Pagpapalit niyo ba ang presence of God sa layo ng mundo? Sabi nga ng kanta na kinakanta namin, alam ko
Tumpay ako. Now you could take the earth's fame and riches. I don't need earth's fame. It's my desire to live for you. Amen, diba? It's our desire to live for Jesus. Kahit ano mangyari, hindi natin pagpapalit, diba? Sa ano pa man, sa tao man, sa kayamanan man, ang Panginoon, ang presence of God. Hello, Ate Lydia Malansala, good morning. Hello, Jimmy Chimich, good morning. Hello, Mami Mel, belated happy birthday, good morning. Ayan, so talagang, kunin nyo ng lahat. Sabi nga, kunin nyo ng lahat sa akin. Hello, Ate Arceli, good morning. Hello, Sister Josie Yambao, good morning. Yan, dumadami na tayo. Amen, praise God. So, ano talagang, it's all worth it to really live for God. Totoo, minsan may mga pinagdadaanan, minsan mayroong mga challenges, kalungkutan. Kahit nga yung lingkod, di ba, yung sitwasyon ko ngayon talagang it's not that easy, pero hindi ko pagpapalit ang presence of God, hindi ko pagpapalit ang ano man ang ino-offer ng mundo. Na kahit maraming tuksot, napaka ano, sa to lang na I was so blessed sa sharing kahapon ni Sister Desi. She's just being so real, diba, so authentic yung kanyang pagkakashare ng Word of God na talagang bilang kabataan, dumaan din siya sa mga struggles, sa mga tukso, diba, sa mga pressures of this world. Pero praise God, she chose to live the life that is worthy of His calling. She chose to really choose the path of the road less traveled, diba? Yung pinipili ng ilan lamang, sabi nga ng Bible, narrow is the gate that leads to righteousness, that leads to eternal life. Makipot lang ang daan papunta sa kapirat, sa kalangitan, at maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. At ang nakakalungkot, marami pumipili ng daan sa kapahamakan. Talagang kumbaga somehow God is giving us an idea, talagang marami. Parang mga mas majority ang talagang pipili sa kamalian. And we don't have to be discouraged on that because God can work with a few, di ba? Alam naman natin nangyari sa mga nakaraan sa panahon ni Moses, sa panahon ni Noah. Ilan lang ang talagang tumalima sa kanila, pero yun mga tumalima na yun, ayun ang pinaglaman ng Lord, yun ang talagang piniless ng Lord, yun talaga ang doon simula ang panibagong generation. So be it, kung may mga taong talaga ayaw sa Diyos, pagdating naman ng second coming, lahat babaguhin, magsisimula tayo ng panibagong generation of righteous people, of people who will live according to His will, na paghaharian ng Panginoon for 1,000 years, we will reign with Him here on earth, at tayo po magiging guide ng mga tao. Although sabi sa Bible, the Lord will allow the devil again to deceive people, kasi nga gusto niya talaga makakasama niya sa langit. Yung talagang pumipili sa kanya. Ito yung hindi maintindihan ng mga tao, bakit daw ang mga tao ay binigyan pa ng pagkakataon magkasala. Because God doesn't want to deal with people na robot, diba? Gusto niya yung talaga may sariling desisyon. At yun nga ang privilege natin, we are given the right to choose. Amen. Kaya kung naramdaman mo yung pagpili na yan, then piliin mo na talaga ang tama. Yun yung kapangyarihan mo, hindi gamitin mo na para sa Panginoon. Amen. Huwag mong sayangin yung pagpili na yan na ginagawa natin. Kahit hindi pa Tuesday ngayon, mag-choose na tayo ng tama. Choose right. Amen. Yan, nagbabatian po sila. Wala pa yata sa Nene, hindi ko pa nakikita. Yan, sa Nene, ako, ay sayang kung napanood nyo yung aming live nung Sabado, kumanta. Kaya lang nakatalikod. Sabi ko, paano kayo mapopost sa Facebook to? Parang voice over lang. Anyway, nakakatuwa naman na gusto niya talagang umawit para sa Panginoon. At yun, nga pala, hello po kay Sister Connie Sigitan sa kanilang bahay na wow. At yayaman niya si Sister Connie, papagawa ng bahay kahit mag-isa lang siya ron. So pagpalain ni Lord, ang bahay niya ron talagang maging lugar na kung saan marami makapupunta. Marami kaming bisita last Saturday sa aming simba, sa aming house church, diyan sa Sister Connie Sigitan's residence diyan sa Kaskas. So, come on, go tayo. Meron tayong Vision 2026 sa ating church. Vision 2026, 20 leaders per area, 26 cell groups per area, and even beyond. Gusto natin na mas marami pa, pero ang base natin ay mag-raise up ng 20 solid leaders, 26 solid simbahays in this year.
that we can really really help in conquering the places for the glory of God. And everyone say amen and amen. Hallelujah. Wow, praise the Lord. Gabi, nasa ano pala tayo? Introduction pa lang tayo. Amen. So whatever they do prospers. So tatlong bagay po yung nakita natin dito sa verse na to na we would like to meditate and really talk on. Yan, ano ba yung wellness na meron? Naalala ko yung wellness na yun, di ba? Sa ano ba yun? Ano? Di ba ano yun? Watson pala yun. Watson puro sa wellness yun eh. Paboritong lugar ni Pastora. Pastora Maricel, yung Watson. What's on your mind? Yan, una nga po, yung freshness. Wow, grabe, sino sa inyo, lalo ngayon mainit, di ba? Gusto natin fresh na fresh. Gusto natin talagang yung tubig ngayon, masarap ipaligo dahil mainit. nung February down, January, December, struggle tayo sa paliligo, di ba? Dahil malamig. Pero ngayon, masarap na ligo na dahil nga kailangan natin maligo dahil nga umiinit na naman ang panahon. Pero although ngayon makulimlim, I don't know why. Although, alam ko merong celebration ang ating bayan para sa Longganisa Festival. Ayaw ko kailan yun. Anyway, malalaman natin. So sabi dun sa verse, he leads me, he's like a tree planted by the streams of water. The leaves does not wither. Wow, talagang grabe, no? Grabing freshness na binibigyan ng Panginoon sa tao na talagang lumalakad ayon sa kanyang kalooban. So gusto niyo ba maging fresh? Gusto niyo ba talagang maging looking young? Yan. Sabi nila, as bumabata daw ako. Amen, praise the Lord. Pero gusto ko pa rin, yung kailangan ko magpakulay ng buhok. Anyway, so, pero I can still feel the strength. Yan, bubuhat pa na tayo. Actually, ganyan, dinadagdagan ko yung aking weights para talagang maging solid tayo. Maging stable nga, sabi nga lapakan niya ko kanina. So, we need to really have that strength of the freshness na binibigyan ng Panginoon by following Him. Yan, kapag sumusunod tayo sa Panginoon ay alam natin na talagang tayo laging mukhang bata. Sabi nga ng kanta ni Pastor Boyet, di ba? Tumatanda ngunit laging mukhang bata, di ba? Amen, di ba? Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for that strength of being still young and cool for the glory of God. Yan, basta tayo ng verse about freshness. Yan, Psalms 23. Itong ganda nito. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Wow. He refreshes my soul. Woo! Can you comment down below? He refreshes my soul. He guides me along the right paths for His name's sake. So yung pinaka-focus natin to yung He refreshes my soul. He leads us in the quiet waters. Kung nauuhaw ka, dadalhin ka niya sa lugar na kung sa makakainom ka. So we need refreshing. Kaya this coming Holy Week, we invite everyone, especially ating workers, to be refreshed once again by the presence of God. Na magkakaroon tayo ng one-day encounter para sa leaders and another day for the new believers or first-timers na talagang tayo po talagang lumalim. Amen, amen, praise the Lord. Woo, grabe, nakaka-excite to, Lord. Talagang let's do this, Lord. Talagang napapapos tayo. Talagang tayo po ay patuloy manumbalik. Kung tayo may napapagod, sabi ng Bible, lumapit ka lang tayo sa Diyos, and then He will give us rest and He will give us restoration. Diba? Yung talagang ma-restore ang ating kaluluwa sa presence of God. Lalo ngayon nakaka-stress ang paligid. Imagine kung kayo nag-drive ng mga sasakyan, ang gasolina ang 90 plus. Can you imagine that? Wow, grabe. Ano pa matitira sa mga boundary ng mga jeep tapos nga tayo ngayon ano na matitira sa ating mga So, pero ang ating challenge nga sa lahat ng mga believers ay una, hindi tayo may stress dahil the Lord can provide, di ba? The Lord can provide more than we can ask or imagine or think.
So let us not be afraid. Huwag tayong mag-worry. Tumaas man ang mga bilihin, ang gasolina, and everything else. We just have to trust God. Amen. Ngayon natin mapapatunayan talaga ang katapatan ng Diyos. Amen. Ngayon natin talaga gamitin yung pananampalataya natin sa kayang gawin ng Diyos sa ating buhay, and let us be refreshed in His presence. Amen. So comment down below, He refreshes my soul. Yan sabi ni ng Josie. He refreshes my soul. At may sinabi pa siya, kung nasa presensya ka ng Panginoon, hindi mo maramdaman ng init ng panahon, at ang maramdaman ay ang init ng pagmamahal ng Panginoon. Amen. Yan, pinapin natin yan sa church. Yan, sa church. Although kapag sa church medyo lumamig pa rin, pero alam natin na yan, lalamig pa rin. Amen. So we believe na God can provide. So nawa matuwad yung ating mga pinaplano para sa church. Yan, to starting off with the roadway and everything else. At isa sa kusya natin talaga ay magkaroon tayo ng talagang magandang lugar na kung saan we can really worship God, ma-refresh tayo in His very, very presence. Amen. So, number one na talagang gagawin ng Diyos sa mga pinagpala niya, sa mga sumusunod sa kanyang kalooban, ay tayo nga po ay ma-refresh yung ating kaluluwa. Nasabi doon sa verse na binasa natin, si Lord ang ating pastor. Napakaganda nga ng katotohanan na to, na si Lord being our shepherd ay hindi tayo mangangailangan. Di ba nakaka-refresh yun? I lack nothing, I have everything I need. Sa iba ng version, ibig sabihin ano man namang mangyari, for sure hindi tayo magkukulang. Ako rin talaga, I'm bracing for whatever adjustments financially, pero I believe that the Lord can provide for everything, sa lahat ng pangangailangan natin, and I have seen that in the name of the Lord. So ngayon, di pa talagang the Lord is providing for us sa naman ating kalagayan ngayon. So talagang totoo si Lord sa pangako niya. Hindi ka talaga niya pagkukulangin. So we just have to trust Him. At sabi nga ron, He makes me lie down in green pastures. Imagine, pahigihin ka na lang, di ba? So ito nga yung Psalms 23 nga, sabi ko nga yan, Psalms 23 is ito yung awit na kung saan wala kang gagawin kundi just to receive from God, to receive from His goodness. Amen. Talagang ang ma-establish mo lang, may relasyon ka sa Kanya. Ma-establish mo lang na ikaw ay talagang pastol, ay ikaw talagang tupa ng Panginoon, and everything else will follow. Amen. Diba, yung hindi ka parang nangingilag ka ba, Lord, Panginoon ka ba, Lord, nandiyan ka ba? Alam mo, nandiyan siya. You are very much assured na nandiyan ang shepherd mo. At sabi rin, kapag nandiyan ang shepherd mo, hindi ka naman kailangan ng anything like that. Yan, imagine, He will just lie down in green pastures. People are pursuing for green pastures in USA. Hindi mo na kailangan gawin yan. Kahit sa Pilipinas ka, you can still lie in green pastures. Hindi mo kailangan ng green money. Tayo nga, multicolored money, di ba? Kung nawawala ang signal, pakihanap. Lord, no-restore sana. Yes po, Lord, give me more than we ask for. If we ask and believe, yan, kuya ko, hindi rin pinababayaan ng Panginoon. Talagang, yan, maraming nagkaroon ng mga aksidente man, pero nakatayo pa rin. At may mga gawain yan dinadalon, sinasuportan. Praise the Lord for that, and we are happy for that. Kuya ka very much active and involved sa ating church dyan sa LFCI Navotas. Hello po sa mga taga LFCI Navotas. Good morning, good morning. Amen. Yan. So, wow. So, He guides me along. Tapos dito, He leads me beside quiet waters. So, talagang pangungunahan kanya at idadaling kanya sa lugar na hindi ka mauhaw. Nang talagang ang kauhawan mo lang ang Panginoon. Yan. So, kaya nga, ang sikreto talaga sa buhay ay tayo mauhaw. Mas mauhaw tayo sa Panginoon more than anything else. Diba? More than anyone else. Talagang tayo po ay talagang mauhaw sa presence of God. And everyone say, Amen and Amen. Woo-hoo-hoo-hoo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ha ha ha. Grabe, na-overwhelm na ako sa sharing na to. Talagang baka di naman natin matapos. Ang daming dumadalo na truths. Thank you, Lord. Thank you, Lord. He guides me along the right paths for His name's sake, di ba? Talagang dahil sa pangalan ng Panginoon, hindi niya tayo papahiya. Kaya talagang
naglalakad lang talaga tayo. Ito nga yung sinasabi natin na yung right paths, yung paths of righteousness. Diba? Yun ang lakaran natin. Huwag natin lakaran yung yung nilalakaran ng mundo na kung saan talagang kapatungo sa kapahamakan, makinig tayo sa opinion ng mundo, mga nababasa natin sa Facebook, mga naririnig natin, yung mga impluwensya ng mga tao sa paligid natin, kundi tayo ma-focus lang sa gabay ng Panginoon. Yan na kung saan sabi dito ay tayo gagabayan niya. So hindi ka na mag-struggle, di ba? Sino sa inyo ang talagang kapag kayo pupunta sa isang lugar ang asahan nyo lang talaga yung GPS. Di ba? Parang hindi mo alam yung lugar, pero you just rely on GPS at least ngayon nag-improve na ang GPS. Dati talagang maraming mali-mali, di ba? Pero ngayon talagang right on the dot yung GPS. Talagang sumunod ka lang, sundan mo lang yun talaga. Parang ganoon si Lord, mas matindi pa sa GPS, di ba? Kaya nga topic natin last year, GPS, God's positioning for the supernatural. So, sundan mo lang yung positioning ni Lord, sundan mo lang yung gabay ni Lord, mas mapapabuti ang buhay natin, mas maganda, mas maging maayos ang ating buhay. Amen, amen, praise the Lord. Yun ang gusto natin, diba? Kaya nga lalo ngayon sa panahon na parang talagang hindi mo alam ang mangyayari bukas. Katulad yan, nababasa ko, dami nang pala talagang tension sa Middle East. So let's just be keep updated at pag-pray natin yung mga naipit natin mga kababayan doon. Katulad one time nabasa ko si Sister Loida Tisbe Aguilar Tisbe. Yan dati natin youth ngayon nasa Middle East. Talagang syempre they're in the war zone right now. So let's pray for them. At alam ko yung mga Kristiyano nandun, they have that peace, they have that Psalms 91 quoting it right now, di ba? Yung Psalms 91 yung protection ng Diyos sa lahat sa atin na sabi may bagsakan man sa paligid natin, mga tao na 1,000 may fall on my right side and the left side, etc. Pero hindi tayo dapat matakot kasi kasama natin ang Diyos. Wow, so yun ang assurance, diba? Yung talagang nandiyan si Lord, kaya nga hindi ka magpapanik, hindi ka matataranta, ano man ang mangyari, magunaw man itong mundo. Amen. Ano man ang mangyari, nandiyan si Lord para sa atin. Amen. Palapakan natin si Lord for that. Praise God. So, ano man ang mangyari, talaga let's just trust the Lord. So, number 1, He refreshes my soul. Number 1 point pa lang yan. Grabe. Ay nako, yan na. Tumatakbo ang oras. Tumatakbo ang awat oras. Ang panahoy lumilipas. Gumising tayo habang mayroong lakas. Pangalawa, the fruitfulness. The fruitfulness. Sabi dun sa binasa natin na Psalms 1:3, that person is like a tree planted by the stream of water which yield its fruit in season. Wow! And I believe ito yung season na yan. Ito na ang panahon mo. Maganda ka na kapatid dahil ito na ang panahon. Ito na ang taon. Amen. So the fruitfulness, it yields its fruits in season. Yan, alam natin ang isang verse na malapit dyan sa katotohanan yan ay yung John 15:1-5. I am, sandali medyo naputol-putol. Sandali lang po. Sabi sa John 15:5 at 15:1-5. Ano ka pala naputol. Okay.
Let's get back to the verse. John 15, 1 to 5. Hindi po, nawala. Ayan, so the fruitfulness. We're talking about the fruitfulness of those of the blessed man. Na kung ikaw nga ay lumalakad sa presence of God at kasama mo ang Diyos, eh magiging mabunga ka, sabi ng Bible. So paano tayo magiging mabunga? Sabi sa John 15, 1 to 5. I am the true vine and my Father is the gardener. Yan talaga yung relasyon talaga, mahalaga. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. So, merong pruning na nagagawa ang Diyos para sa atin, pero para ito sa ating pagiging mabunga. Kaya nga sa Kristiyano talagang walang masamang tinapay eh. Talagang kahit masama nangyari sa paligid natin eh, God can still work it out for our own good. Can you imagine that? Hindi na maganda nangyari sa'yo, pero gagamitin pa rin ng Diyos yun para pagpalain ka lalo. Diba? Nakita natin yan sa buhay ni Joseph, diba? Na instead na siya may promote, siya ay natapon, siya ay napahirapan, siya ay napadala sa kulungan, at naging utusan, etc. Pero yun pala ay naging open door later sa kanyang buhay na siya ay tunay na itaas ng Panginoon. So meaning to say, kahit na pangit ang karanasan, kayang i-turn around the Lord. Minsan may pruning na tinatawag, ibig sabihin pruning, may pinuputol sa atin. Ang purpose yan ay para tayo maging mabunga. Dahil nga pag tayo ay nasa Panginoon, talagang ang gusto ni Lord ay tayo maging fruitful. You're already clean because of the word I've spoken to you. Sabi ang susi sa pagiging fruitfulness ay pananatili kay Lord. Remain in me as I also remain in you. Grabe, bago ka pang mag-remain kay Lord, nag-remain na si Lord sa iyo. Can you imagine that? Mas pinili ka na ni Lord bago mo pa siya piliin. Diba? You have not chosen me, but I have chosen you. Wow, Lord, thank you, Lord. Grabe. Kaya katakatal tayo kung bakit kahit na minsan nagpapalpak-palpak ka na hindi ka pa rin binibitaw ni Lord kasi nga ganyan tayo kamahal ni Lord. Ganyan tayo talagang pinigili. Na maliban na lang kung talagang outrightly ay talagang inayawan mo si Lord. Talagang hindi kanya pipigilan. So sabi dito, no branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. So comment down below, remain in Jesus. Yan ang susi, remain in Jesus. Wow. Hello, Sister Landa Quinto, good morning. Sister Nena Santos, yan pa lang kulang kita nakita. Focus your eyes on Jesus and not on the things of this world. Amen. Amen. Praise God. Yan naman Sister Nene. Good morning po, Pastor John, na palaging gwapo, di ba? Salamat kay Lord. We remain in Him. Amen. So, yan ang sikreto, remain in Jesus para laging bumabata. Sabi nga, yan, Sister Nene, yan, bumabata pa rin. Amen. Okay na sana tayo. So, remain in Jesus at ayun ang susi ng fruitfulness. Sabi nga nung binasa natin, ay hindi ka maging mabunga kung ikaw ay hindi nakaduktong sa sanga. Amen. So, ayun ang susi talaga. Just connect. Always connect to the Lord. Wow, that's for our own good. Kaya talaga wala tayong ipupuso talaga kundi yung maging malapit sa Panginoon. Kaya minsan nakakalungkot ng mga Kristiyano na naglalaro pa sa mundo, di ba? Yung parang sabi nga para mga bata na tinetest yung ating impatience ni God. Diba ibang anak na natin, sabi nga natin, napapansin natin para susubukin ka niya talaga yung patience mo, yung gagawin niya yung mga bagay na ayaw mo. Para titignan niya kung hanggang siya pwedeng gumawa ng isang bagay na hindi maganda, diba? Kaya sabi ko, ang payo natin sa mga magulang huwag niyong payagan na yung mga anak niyo ay lumalagpas dun sa kanilang limitasyon, yung pinapalo kayo, yung sumisigaw, yung iiyak, hindi pwedeng ganun lagi, diba? Kasi pag tayo kinokontrol ng mga anak natin, wala na. Parang ganyan din sa buhay ng Kristiyano, diba? Kapag pinayagan mo sarili mo na talagang magwala, wala na, dire-diretso ka na. Pero kung if you have that kind of control, by the grace of God, Him being a shepherd, di ba? Ganun ang ginagawa ng shepherd. Hindi niya tayo hinayaan na malayo sa kanya. Kaya nga yung staff niya, di ba? Mayroong
yung paganyan, yung pa letter J. Ang purpose yung kapag nalalayo yung isang ship, na hindi niya alam na nalalayo na siya, babalik niya sa kanyang fold, sa kanyang talagang susukitin niya. Minsan masakit, pero kailangan, di ba? Kung minsan nasasaktan ka sa mga nangyayari, baka sinusukit ka ni Lord. Baka kasi lumalayo ka na, parang reminder, amen. So, pero alam naman natin na yung pagiging malapit natin sa Diyos, yun ang susi para tayo nga ay maging mabunga, maging effective pa rin tayo by the grace of God. Yan, anumang pagsubok, problema at sitwasyon ng buhay, mananatiling pananalig at magtitiwala ako sa Panginoon, hindi niya pababayaan, amen, at iiwan ng Panginoon. Yan, remain in Jesus, sabi ni Sister Linya Manansala. That's the key, di ba? Remain in Jesus. Praise the Lord. Remain in Jesus. Yan. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Wow. At panghuli nga po, yung the favor. Yan, merong freshness, merong fruitfulness, at merong favor. Prosperity in everything. Sabi ng ng verse ng binasa natin ulit, balikan natin. The person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Wow. Yan, yung prosperity rito, hindi lang po yung kayamanan, dapat magkaroon marami kang pera. Lahat ng ginagawa mo, sabi ng Bible, pagpapalain ng Diyos. At syempre, ang context yan, hindi yung magagandang bagay, yung ayon sa kalooban ng Panginoon, hindi yung kung anong kalokohan lang na naisip natin, kundi yung lahat na lang ng ayon sa kalooban ni Lord. And everyone say, amen. At parang malaman mo ang kalooban ni Lord, we go back to the word. Sabi nga ng Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Amen. Amen. Praise the Lord. Woo! Grabe. So ang susi is meditating on the Word of God. Be careful to do everything written in it. Yan. So ang favor ni Lord ay talagang sa sunod lang dun sa mga sumusunod sa Kanya. Sabi nga ng Deuteronomy 28, diba? These things shall follow to those who will follow me, to those who will obey me. Diba? Talagang blessings will not just come to you. It will overtake you. Talagang hindi kanya pababayaan. Ang premise lamang ay ikaw ay sumunod, tayo sumunod sa Panginoon. And lahat ng sumusunod sa Panginoon, magsabi ng Amen. Amen, amen, praise God. Yan. So wow. So let's do our best to really follow the Word of God, meditate on the Word of God, katulad nga na sinabi dun sa Joshua 1:8. At wala nating ipamimigay, talagang make sure na talaga ang makakasama sa atin, sa presence of God ay yung talagang yung mga lumalakad din katulad natin sa katwiran. Amen. Let's join with those people who obey God, at tayo mismo talaga lumakad ayon sa katwiran ng Diyos. At tayo mismo huwag lumayo sa salita ng Diyos. O tayong mag-deviate o lumayo sa anumang sinasabi ng Panginoon. Kaya ang susi diyan ay talaga magbabad sa salita ng Diyos, sa mga gawain. Talagang huwag tayong magmayabang na kaya nyong mamuhay on your own. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Lahat tayo dapat ay mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. So let's receive that fruitfulness, that freshness, that fruitfulness, and that favor coming from the Lord, even as we walk in the life na pinagpala ng Diyos. And everyone say, Amen and Amen. Praise God. So tayo po manalangin. Thank you Lord, thank you Lord. Father God, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa paggabay mo sa ibang salita. Lord, na talagang as we have that wellness in the Word of God, Lord, in living according to your will, O God, dawa, tuloy namin tanggapin nga ang freshness na inaalok mo, Panginoon, sa sinumang kumikilala sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas, bilang pastol, mabuting pastol, at dad, at paano
Even yung fruitfulness ay talaga makita po namin, lalo po sa aming paglilingkod sa iyo, na lahat ay talaga magkaroon ng magandang resulta sa pangalan ni Jesus. Even yung favor mo ay talagang lalong dumaloy sa buhay ng bawat isa. Lord, may mga gawa man ng kaaway, pero we destroy it by the grace of God. Lord, at hindi makakapanaig. Lord, no weapon formed against us shall prosper. Pero mag-prosper sa amin, Panginoon, ay ang iyong kalooban, ang iyong word of God. Lord, mamumunga sa tamang panahon, Lord, at talagang ito ay mag-bless din sa buhay namin at sa buhay ng ibang tao. Kaya Lord, pagpalain mo po bawat isa, Lord, kagalingan sa lahat ng mga may sakit, Lord, patuloy na kaaliwan sa mga nawalan ng mahal sa buhay, patuloy na biyaya, Lord, sa kabila ng pagtaas ng mga gasolina, pagtaas ng mga bilihin, and everything else, Lord, you will protect us, you will provide for us, Lord, in Jesus' name. Hindi mo kami pagkukulangan, Lord, because you are our great shepherd, that we will lack nothing, Lord, because of you, O God. Kaya salamat sa iyo. Patuloy po namin ibibigay sa lahat ng kapunan, kalwalatian, at lahat ng pinagpala ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen and Amen. Praise God. God, by the grace of God, tayo pa sa magkaroon ng kapaalam at tayo magkita-kita tomorrow. Yan, sa ating patuloy na pag-enjoy as we wrap this up, this lesson tomorrow. Dito pa rin po sa Every Gising is a Blessing. God bless, shalom, shalom. See you tomorrow, 7 a.m. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Hindi ka nagbabago, pag-ibig mo'y sapat. Ito ang lagi aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Thank you, Lord, sa umagang kay ganda. Thank you, Lord, sa mga pagpapala. Hindi ka nagkukulang, biyaya mo'y sapat. Thank you, Lord, sa kalakasang taglay. Thank you, Lord, sa bagong umaga. Di ka nagbabago, pag-ibig mo'y tapat. Ito ang laging aawitin ko, para sa'yo, para sa'yo. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. Every gising is a blessing. Every day is the day of the Lord. This is the day of the Lord. This is the day of the Lord.
mercy